Alam niyo, ang pinakamahirap resolbahin na problema is yung taong may problema ay ayaw niyang tanggapin na meron siyang problema. Diba? Yung taong meron siyang mali pero ayaw niyang tanggapin na meron siyang mali. Yun yung pinakamahirap tulungan at resolbahin. Kasi may mga taong in denial talaga sa mga ganun. Ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Kaya dyan tayo nadali at nagkaproblema sa mga taong may ganyang pag-uugali. I-click ang subscribe, huwag palampasin. Bawat kwento'y may halaga, ating ipakita. So ngayon po, panoorin po natin itong video ni Prof. Malutikia. Yung desisyon na yan. Kasi nung 2025 na eleksyon, pinag-usapan na namin yan eh. Paano ko pa sasabihin? Abay Kahoy, ikaw yan. Diba? Napakahirap mong isipin at sumunod sa isang leader na may problema na ayaw niyang i-admit na may problema siya. Tama. At to those who allow him extra leeway, hindi ho nyo mahal ang Pilipinas. Ang mahal nyo lang yung notion na maging presidente uli ang isang Marcos. Yun ho nakakalungkot eh, kasi karamihan sa amin dito, akala natin redemption at talagang magsisilbi sa Pilipinas. Ay day one pa lang ho, hindi na eh. Diba? So yun yung nakakalungkot kasi may mandato siya. Pero yung mandatong yun, tao rin ang mag-aalis. Tao rin ang mag-aalis kasi karapatan ho yun ng taong bayan. No? Kaya kay Secretary John Vic Remulla, ikaw na may kaibigan ko, hindi naman ito inciting to sedition dahil hindi naman ako nagsabi na ibagsak. No? Pero there comes a time, yung mga politiko, there comes a time when you really have to think about country. Iyon nga no, kung titignan talaga natin, tulad niyan, palpak yung mga project ng Pilipinas. Ang daming ghost project, hindi talaga nila makontrol. Hindi kayang kontrolin nila yung mga magnanakaw. Pagpalagay na lang natin na hindi siya kasama doon, pero it's negligence pa rin yun. Negligence pa rin yun. Yung sobrang okay lang sana kung 1,000 yung nawala. Bilyon eh, trilyon eh. Yun yung mahirap doon. At kitang-kita yan ng taong bayan. Pero ang problema kasi dito is, yun nga, in denial. Hayong tanggapin na mayroon talagang pagkakamali. Kaya nag-iimbento na lang yan sila ng storya na magaling, maayos, maganda. Pero yung katotohanan, hindi naman talaga. Palpak naman talaga. Yung totoo, ha? Magrarally ba yung mga tao dyan kung hindi palpak yung ginawa nila? Di ba? Do you think aangal yung mga tao? Bakit sila nandyan? Bakit yan sumisigaw? Hindi sila satisfied. Kasi nakita nila kung ano yung kabalastugang nangyayari sa ating bansa ngayon. Alangan mo namang turuan mo yung tao na okay lang yan kahit hindi okay. Iba po yan yung nagmamahal ka. Lalong-lalo na yung pagmamahal mo sa iyong asawa, pwede mo yung gawin. Na kahit pagod ka na, pero mahalin mo pa rin. Sundin mo pa rin para walang gulo. Pero yung Pilipinas, iba po yung Pilipinas. Kung hindi na kaya, pahinga, di ba? Sabi na nga ng kapatid, umuwi na daw kayo, di ba? Pero yun nga, ang napakahirap resolbahin ito kasi hindi niya matatanggap
yung mga kamalian, yung mga lapses, yung negligence, hindi niya kayang i-accept yun. Hindi niya nakikita ang sigaw ng taong bayan na nasakta na, nahirapan na, enough na. Pero napakahirap eh. Ayaw talaga nilang, yun nga, ang problema nga lang dyan, ayaw talaga nila kasi kung alis sila dyan sa pwesto nila, siguradong babalik yan sa kanila yung mga ginagawa nila. Kaya nga in my own prediction hindi naman ako propeta. So, posible talagang haharangan yung 2028 election kung maaari, mapipigilan yan. Kasi mananalo naman talaga yan si Inday. Yung reality tayo. Kaya nga takot na takot sila eh. Yun yung problema dyan natin ngayon. Kaya gusto talaga nila yung gagawa yan sila ng paraan na sila pa rin yung patuloy na nakaupo dyan. Diba kung pakinggan nyo yung mensahe last message ni Tatay Digong doon sa Cebu, anong sabi niya? Baka babalik yung martial law 40 years ago. History repeated itself. Yun yung mahirap doon. Pero ang problema nga dito, in denial siya. Tapos itong mga nakapaligid sa kanya, sulsul naman sa kanya na okay lang, maganda. Bakit naman ito ginagawa nitong mga balbahotog? Kasi gusto nilang siya pa rin yung mamumuno para makapagnakaw pa sila ng marami din. Kaya hindi sila pumalag. Kasi easy life sila. Walang nagkokontrol dito sa mga magnanakong buhaya. So ganun yun. Kaya napakahirap talaga i-resolve. Kasi yung pagbabago kasi, it start sa sarili mo yan eh. Kahit ngayong isang drug addict na gustong magbago, kahit ilang rehab mo pa yung gagawin, as long as hindi siya sa sarili niya magde-decide na gusto siyang baguhin yung sarili niya, kailangan niyang paglabanan yung temptation. Ganun yun. Katulad din yan sa ating bansa. Kung kayo lang naman yung imbento na maganda yung ekonomiya, satisfied ang mga tao, kayo na lang yung naniniwala sa sarili nyong storya. Yun yung problema doon. So pag patuloy pa itong ganito, ay talagang maghihirap tayong lahat. Totoo yan. Kaya buksan na po yung isipan natin. At sana nga, we're praying na sana tigilan na din yung mga kahibangan nila at sana ma-realize din niya na mayroon pala siyang pagkakamali na dapat ayusin. Hindi pwede yung nanghuhugas ka sila para may ituro lang kayo. Hindi pwede yun. Diba? Ganun yun. Ganun yung storya. Ito po si Kapre Lasana, ang inyong lingkod. Ingat po tayo lagi.